Napakaraming ideya ang pumapasok sa isip ko kaya hindi ko alam kung saan magsisimula. Tinignan ko ang lalaking may maitim na buhok sa salamin habang ang aking mga iniisip ay di maipaliwanag na bumalik ng ilang taon sa kalakasan ng aking mga 20. Ang lalaki sa salamin ay tiyak na kamukha ko ilang taon na ang nakakaraan, isang ulo na puno ng magulo na buhok, ang parehong mapusyaw na kutis, at mga mata na puno ng pag-asa at pangarap na hindi pa tuluyang nawasak. Inalog ko ang aking sarili mula sa pagkatulala habang sinisimulan ko ang araw. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagsuri sa Ring of Storage na kinuha ko sa mga kamay ni Anderson. Nasa loob nito ang maraming core item at 2 skill book. Lubos akong nasiyahan sa mga natagpuan dahil ang karamihan sa mga core ay Rango C na may 8 item na Rango D at 2 item na Rango C, Lightning Boots at Fiery Helm. Ang 2 skill book ay parehong Rango C na Resilience, Defense and Healing effects are increased 50%. At Supercharge, Energy rumbles through you, increasing casting speed 50%. Ang kasanayang Supercharge ay tiyak na babagay sa pamantayan na itinakda ko ilang araw na ang nakakaraan, ngunit ang Resilience ay magiging isang mahusay din karagdagan na kasabay ng aking kasalukuyang plano na matuto pa nga ng mga kasanayan na nakatuon sa ibang trabaho bukod sa Mage. Ang mga item na Rango D ay ibebenta ko lahat, kasama ang ilang piraso na Rango C na hindi ko isusuot habang naghihintay ako na maayos ang mga item na kinuha ko sa katawan ni Anderson. Lubha ko silang nasira gamit ang Explosive Rune, ngunit dapat ay ganap na maayos na ito bukas. Tungkol naman sa core, ang anumang nasa ibaba ng Rango C na nasa singsing ay ibebenta, at sinimulan kong kunin ang mga core na Rango C na Vitality at Strength. Mayroon ako pareho ng mga naging bahagi ko kasama ang kay Anderson, kaya malaking halaga ito, ngunit nagawa ko lamang na dalhin ang Strength sa 167 at Vitality sa 170. Nang makumpleto ang mga paunang bagay na ito, nag-check out ako sa silid at nagpadala ng text sa kaibig-ibig na matabang tindero na hindi ko naalala ang pangalan habang papunta ako sa Central Awakened Center. Ang aking mukha ay ipinakita ng husto sa buong gabi kaya maraming tao ang nakakilala sa akin at kumuha ng mga litrato, ngunit hindi ko pinansin ang lahat at nakarating sa Awakened Center sa loob ng ilang minuto. Mukhang na-promote ang matabang tindero dahil may 2 siyang katulong kasama niya nang makita niya akong pumasok. Inihagis niya ang karaniwang matalinong ngiti at dinala ako sa isang mas marangyang silid sa likuran kumpara sa nakaraan. Tinanggap ko ang lahat ng may kalmado dahil noong inilabas ang aking pangalan kagabi, alam kong mangyayari ang ganitong bagay. Ang unang ginawa ng tindero ay ang pagbukas ng isang maleta at pag-abot sa akin ng isang kumikinang na asul na card na may pangalan at larawan ko, kasama ang titulong Rank by Hunter. Kinuha ko ito at nagpasalamat dahil iniligtas nito ako sa abala ng paghahanap sa lugar ng pag-unlad at pag-aaksaya ng oras doon. Pagkatapos ay inilabas ko ang lahat ng core at item na gusto kong ibenta habang tinanong ko siya para sa isang rehistro ng lahat ng kasanayan ng Knight at Berserker na mayroon sila sa stock. Nagtaka siya dito ngunit ginawa ang kanyang hiniling at nagbabasa ako sa lahat ng aklat ng kasanayan pagkatapos. Nakagawa ako ng malaking halaga ng pananaliksik sa mga mages at sa kanilang mga kasanayan dahil iyon ang landas na gusto kong tahakin nang magising ako. Ngunit hindi ako masyadong bihasa sa mga kasanayan na karaniwang ginagamit ng mga Knights at Berserkers. Isinasaalang-alang ang aking mabilis na pag-unlad, tiningnan ko ang mga kasanayan na Rango C pati na rin ang ilang pambihirang kasanayan na Rango D na hindi malalayo sa kanilang mga epekto sa loob ng ilang linggo. Ilang ang nababagay sa aking mga pangangailangan, at itinuro ko ang mga ito sa tindero na dinala ang mga ito sa silid sa loob ng ilang minuto. Ang mga bagong kasanayan na binili at natutunan ko ay D-Roskin, resistance to elemental skills are increased, D-Fleeting, slightly increases movement speed, C gracefulness, an aura that grants you increased evasion descents. C precision, your accuracy is increased and your attacks rarely miss your target. At adamant, your defense is increased as you passively heal from minor injuries. Ito lamang ang mga kasanayan na nababagay sa aking mga bagong alituntunin na nasa Awakened Center. Ang natitirang mga kasanayan ay aktibong nangangailangan sa iyo na gumamit ng isang uri ng malapit na pakikipaglaban o armas na may saklaw upang maisaaktibo tulad ng Blade Light, Shield Charge, o Duplicate Arrows. Pinag-isipan ko kung dapat ko ring bumili ng armas upang idagdag ang mga kasanayang ito sa aking arsenal nang hindi ito nagpapakalat ng aking focus sa napakaraming bagay.
Nasiyahan ako sa bagong karagdagan ng mga kasanayan at nagpasalamat sa tindero na nagbigay ng kanyang karaniwang maliwanag ng ngiti. Mas kaunti ang aking mga pag-aalangan tungkol sa pagiging nakikita o natuklasan, kaya inisaaktibo ko ang mga bagong kasanayan na natutunan ko sa ibabaw ng lahat ng lumang kasanayan na aktibo pa rin habang umaalis ako sa Awaken Center. Naramdaman ko ang nadagdagang lakas ng aking katawan habang ang aking landas ay nakumpirma na papunta sa tamang direksyon. Nasasabik akong sumisid sa dungsyon kaagad habang humihila ako ng sasakyan patungo sa Solael's Castle. Isang lalaking may matalas na mukha ay tinatapos ang ilang papeles nang pumasok ang kanyang katulong sa pinto ng kanyang opisina na may mas malaking tambak ng mga papel at folder. Isang pagniwi ang nabuo sa mukha ng lalaki habang lumabas ang kanyang magaspang na boses. Kumusta na ang produksyon at pag-recruit ng mga mangangaso na ranggubi? Binigyan siya ng katulong ng isang matamis na ngiti habang sumagot siya, "Napakahusay, boss. May mga bago kaming pumapasok araw-araw at nagagawa naming gumawa ng kahit isang mangangaso na ranggubi sa isang araw mula sa mga resources na dinadala nila mula sa dungsyon." Tumango ang lalaki habang nagpatuloy siya, "Mabuti, ang plano ay papunta sa tamang direksyon, ngunit kailangan itong mapabilis. Makipag-ugnayan sa mas maraming mangangaso sa mga lungsod at hikayatin ang maraming kaya mo. Gusto naming ang dungsyon na ito ay patuloy na malinis araw-araw na may mas maraming pangkat ng mga mangangaso." Tumango ang kanyang katulong habang inilalagay niya ang folder sa kanyang mga kamay sa mesa at pagkatapos ay yumuko na may ngiti, "Narito ang mga paunang pangalan na natipon namin ngayon na naghihintay sa iyong pag-apruba. Para sa Blessed Empire." "Para sa Blessed Empire," sagot ng lalaki na may walang emosyong ekspresyon. Tiningnan niya ang folder sa harap niya habang iniisip niya ang mga kilos na nakikita nila at kung gaano sila kawalang paghahanda para sa darating. Mayroong isang malaking banta na nakalutang sa kanila at ang mga tao ay naglalakad pa rin ng may kumpletong kamangmangan. Siya ang namamahala sa pagmamaneho ng dungsyon na Ranggo-i sa Star City at gusto niyang lampasan ang kwota na itinakda ng mga admiral para sa produksyon nito. Gusto niyang ang mga mangangaso ay pumasok dito araw at gabi na nagdadala ng maraming items, skills, at cores na kaya nila. Plano niyang sumulat ng isang opisyal na liham sa mga nakatataas at ilang kasamahan upang imungkahi na dagdagan nila ang pagmamadali ng bagay na ito at aktibong ilipat ang mga piraso ng imperyo para sa mga darating na araw. Ang produksyon ng mga mangangaso na ranggubi ay maayos na, ngunit hindi ito sapat. Kailangan pa nila ng mas maraming mangangaso na ranggo-i na gumagalaw sa imperyo. Ang mukha ni Steel Mikhail ay dumaan sa kanyang isipan habang isinasaalang-alang niya ang lahat ng bagong tumataas na mga mangangaso na ranggo-i. Umiling siya na puno ng mga alalahanin habang tiningnan niya ang figura ng katulong na naghihintay pa ring mapaalis sa harap niya. Tumango siya sa kanya at nagsabi habang tumatayo at binubutons ang kanyang damit, "Isara ang pinto. Masyado na akong matagal dito at kailangan kong mailabas ang stress." Ngumiti ng matamis ang katulong ng muli habang sinunod niya ang utos. Sa ilalim ng folder na inilagay niya, isang pangalan ang nakasulat sa marami. Si Noah Osmond ay malinaw na nakikita sa ilalim ng maraming tambak ng papel. Nakatago ako habang nakatingin sa tuktok ng malaking orange na monolith na Solael's Castle. Plano kong sumisid sa dungsyon na ito ng maraming beses ngayon. Alam kong ang kulay orange na ito ay mabilis na magiging asul at magdudulot ng hindi ka nais-nais na atensyon dito. Ngunit hindi ako masyadong nag-aalala sa ngayon. Ang aking lakas ay maituturing na mahusay at hindi ko nakita ang isa pang kaso na tulad ni Anderson na mabilis na lumitaw upang magdulot sa akin ng anumang problema. Tumigil ako sa pag-isip ng labis at inaasahan kong makita kung gaano katagal ko malilinis ang dungsyon na ito na inabot ng isang elite hunter squad ng lungsod na ito ng mahigit kalahating araw para maipasa. Isang dungsyon na may isang palapag na may hawak na isang malaking kastilyo na may 20 napakalaking silid at isang boss hall. Inaasahan ko ito. Inilagay ko ang aking kamay sa isa sa mga parisukat ng monolith na may kumukulong sigasig habang inilipat ako sa mga kapatagan na nagpapakita ng isang kastilyo sa abot tanaw. Lahat ng aktibong kasanayan ay naisaaktibo na nagpapangkinang sa aking katawan ng labis na dami ng mga kulay. Inisaaktibo ko rin ang whirlwind habang nagsimulang lumitaw din ang mga malalakas na hangin sa paligid ko na nagparamdam sa akin na nawala ako sa lugar na kinatatayuan ko nang maglagay ako ng kaunting puwersa sa aking mga paa. Haha!
Naitulak ako paitaas ng mahigit 10 metro habang ang aking figura ay dumaan patungo sa kastilyo. Hindi ko mapigilan ang pagtawa na makatakas sa aking mga labi habang nahuhulog ako patungo sa lupa at tumalbog lamang upang mas mabilis na maitulak pasulong. Kailangan kong umangkop sa ganitong mabaliw na antas ng lakas at bilis na ibinibigay sa akin ng mga kasanayan at ng aking nadagdagang mga katangian habang sumusulong ako. Hindi ko makontrol ang aking pagbaba mula sa aking huling pagtalon at nagawang sumalpok sa malaking pinto ng kastilyo na ginulo ang payapang kapayapaan nito at ginising ang unang 10 rebulto sa unang silid. Sumugod ako patungo sa kanila na parang ako ay sinapian at sa wakas ay ginamit ang smite. 10 gintong espada ng liwanag ang lumitaw sa itaas ko ng mas mabilis kaysa noong una kong gamitin ito, nakabitin ng may pagmamalaki habang naghihintay sila sa aking utos. Sugurin! Hindi ko mapigilan ang sarili habang sinasabi ko ang mga salitang ito ng malakas at ang 2 metrong gintong espada ay bumagsak patungo sa mga papalapit na rebulto. Boom! Isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog habang ang gintong espada ay tumama sa mga papalapit na rebulto na nagdulot ng paglipad ng alikabok at mga labi habang humihinga ako ng mabigat at pinapanood ang paglilinis ng tanawin. Mga bato na lamang ang natitira na nabasag sa lupa. Haha! Haha! Hindi ko mapigilan ang pagtawa sa katawa-tawa nito. Sa wala pang 1 segundo, lahat ng halimaw na ranggosi ay patay na. Mas lalo akong naging kumpiyansa habang iniisip ang lahat ng kasanayan na nagpaganda ng aking pinsala, bilis ng paggamit at pag-atake, pati na rin ang increased penetration na nagpapahintulot sa akin na higit pang huwag pansinin ang mga depensa ng mga halimaw. Naramdaman ko ang pagdagsa at adrenaline na dumadaloy sa akin habang nakumpleto ang silid sa wala pang 1 minuto at tinulak mula sa kinatatayuan ko upang pumunta patungo sa malaking pinto patungo sa susunod na silid. Sumugod ako at nakita ang 11 rebulto na gumagalaw habang isa pang 10 gintong talim ang lumitaw sa itaas ko. Tinarget nila ang pinakamalapit na 10 habang gumagalaw ako ng may mataas na bilis at mabilis na lumitaw sa harap ng ika-11 na mabilis na inililipat ang aking kamay habang naglalagay ako ng maraming explosive rune sa katawan nito at inutusan silang sumabog sa harap ko. Gustong-gusto kong panoorin ang malalaking pagsabog na nagaganap kapag malapit ako at pinagmasdan ang malaking epekto na nagpapabagsak sa katawan ng rebulto. Ang buong puwersa ay tinanggihan na ngayon ay 100 kasanayan na Arcanist Sphere of Protection na hindi na talaga isang globo at niyakap ang aking katawan na parang isa pang layer ng balat. Ang silid ay muling nalinis sa loob ng ilang segundo, nadagdagan ang aking paghinga at sumugod ako sa ikatlong silid. 10 rebulto ang mabilis na nawasak ng isa pang paggamit ng smite at lumapit ako sa natitirang 2 rebulto at ginamit ang Flames of Torment. Ang mahabang haligi ng apoy ay may mas maitim na kulay pagkatapos maabot ang 100, ang mga apoy nito ay magkakasamang magkakapit na parang isang makapal na malapot na materyal. Umikot ito sa sandaling ginamit ko ito sa mahabang linear na anyo nito na nagdulot ng mainit na nakakasakal na hangin na lumipad. Inihagis ko ang makapal na lubid ng apoy pasulong at literal nilang tinunaw ang mga rebulto sa sandaling makipag-ugnayan sila. Tumigil ako ng 1 segundo upang huminga dahil nalinis ko lang ang 3 silid sa 20 sa wala pang 5 minuto. Isang childish na ngiti ang hindi maalis sa aking mukha habang nagpatuloy ako pasulong sa ika-4. Ang mga susunod na silid ay nalinis sa katulad na paraan, simula sa smite, at sinusundan ng alinman sa explosive rune o Flames of Torment. Simula sa ika-1 silid, gumamit lang ako ng isa pang smite sa sandaling masira ang unang 10 rebulto ng unang paggamit, tinatapos ang mga ito sa record time. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng malaking pinto na papunta sa silid ng boss at sinubukan kong kolektahin ang sarili ko habang hindi ko mapigilang pumasok. Ang titan ay kasing laki ng dati, nakakatakot na ipinagmamalaki ang 10 metrong laki nito. Ang 10 gwardiya na nakatayo sa tabi nito ay hindi man lang makasagot ng 10 gintong espada ang bumagsak sa kanila sa sandaling pumasok ako. Binuksan ng malaking hayop ang mga blangkong mata nito sa sandaling masira ang mga gwardiya at nagsimulang lumapit sa akin. Ang malalaking hakbang nito ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Pinanood ko ang boss na may pananakot na papalapit sa akin habang 10 espada ng liwanag ang lumitaw, pagkatapos ay isa pang 10 at isa pang 10 habang ang smite ay paulit-ulit na ginamit ng 3 beses.
Inutusan ko ang unang 10 upang barilin ang boss sa isang mahigpit na pabilog na pormasyon. Bumagsak sila sa kanyang dibdib, pinigilan ang kanyang pagsulong at itinulak siya pabalik. Ang susunod na 10 lumipad isa-isa upang paulit-ulit na tamaan ang parehong lugar na aking tinutuon sa ulo ng Titan, na sinasaktan siya at itinutulak siya ng mas malayo pa. Ang huling 10 lumipad at pinalibutan ang liig ng ilang metro ang layo at sumugod pasulong habang nalilito pa rin ito. Bago pa man ito umungal o gumawa ng iba pa, ang 10 gintong espada ay lumapit sa liig nito mula sa lahat ng direksyon. Zing! Ang Titan ay umalog ng ilang segundo bago ang isang haligi ng makapal na apoy ay bumalot sa halos nasirang liig at sumikip, na tinutunaw ang lahat ng nahawakan nito. Isa pang segundo ang lumipas bago marinig ang isang malakas na pagbagsak sa malaking bulwagan. Ang ulo ng Titan ay ngayon ay nakahiga sa lupa. Wala pang 1 minuto ang lumipas. Pinanood ko ang hindi kapani-paniwalang tanawin na ito sa harap ko na parang hindi ito isang bagay na ginawa ko lang. Ang malaking boss na nangangailangan ng isang buong grupo upang manghuli ay inabot ako ng wala pang 1 minuto upang matalo. Nagpalabas ako ng isang nakakahiyang malakas na sigaw ng tagumpay pagkatapos tanggapin ang tanawin sa harap ko at muling nasiyahan dito. Mga 20 minuto ang lumipas at ang kastilyo ay ganap na nalinis. Isang berdeng kristal ang bumangon habang isang kumikinang na tambak ng mga samsam ang lumitaw sa tabi ng boss. Mula noon, patuloy kong inuulit ang Solael's Castle na parang isang baliw. 8 oras na ang nakalipas, hindi ko kapani-paniwalang nalinis ang dungeon ng higit sa 24 na beses. Ang aking paglilinis ay may average na 3 beses sa isang oras. Sa huli, hawak ko sa aking mga singsing ng imbakan ang 1 tonelada ng Rango C, course, 15 kasanayan na Rango C, 1 kasanayan na Rango B, at 5 bagong items. In love ako sa dungeon na Rango C na ito. Isang palapag lang ang naglalaman ng lahat ng halimaw sa isang lugar. Ang isang tao sa aking posisyon ay hindi na sana humiling ng mas magandang setting para mabilis na tapusin ang lahat sa record time at kumita ng hindi maisip na halaga ng kita. Hindi ko inakala na darating ang araw na makakakuha ako ng napakaraming kasanayan na Rango C at maging maswerte pa na magkaroon ng 1 kasanayan na Rango B na bumagsak kasama ang ilang mga item. Nililinis na ng mga mangangaso ang Solael's Dungeon ng 2 beses sa 1 linggo. Kaya sa nakalipas na ilang buwan ay maaaring nalinis nila ito sa parehong oras na nalinis ko ito sa loob ng 1 araw. Ang pag-iisip lamang nito ay nagpapahanga sa akin. Ang 2 kong singsing ng imbakan ay halos napuno na hanggang sa labi dahil sa pagdagsa ng course, skills, at item. Nasa silid ng boss ako ng dungeon kung saan ang isang sirang Titan ay nakahandusay habang tinitingnan muna ang mga item na Rango C. Mayroong 2 pairs ng Igneous Armor, 1 Igneous Sword, Fiery Helm, at Fiery Boots. Lahat sila ay eksakto tulad ng mga gamit na suot ni Anderson, ngunit hindi na ako maghihintay bago isuot ang mga ito. Ang mga nakuha ko sa kanya ay inaayos pa rin mula sa malalakas na pagsabog na ginawa ng Explosive Rune. Nagpalit ako mula sa Swift Boots patungo sa Fiery Boots at sinuot ang isa sa mga armor at helmet. Ang armor ay may katulad na katangian na hindi natural na nababaluktot kahit na parang gawa ito sa napakatibay na mga materyales na bato. Ang helmet sa aking ulo ay nagparamdam din sa akin na parang isang uri ng gladiator, kaya inalis ko ito sa ngayon at pinlano ko lamang na isuot ito kapag nakaharap ako sa mga kaaway. Ang mga items ay lubos na nagpaganda ng aking depensa at kumilos bilang isa pang layer ng paglaban bukod sa maraming kasanayan na aktibo na. Susunod ay ang napakaraming kasanayan, isang bagay na hindi ko inakala na hawak ko sa napakalaking dami. Milyon-milyon ang halaga nito kung ibebenta ko ang mga ito, ngunit hindi ang pera ang pangunahing hinahanap ko. Tinignan ko ang mga kasanayan na sinusubukang hanapin kung alin ang talagang epektibo para sa akin na matutunan at pinili ang 8. Ang iba ay mga kasanayan na alinman ay nangangailangan ng mga pana o isa pang partikular na armas upang maisaaktibo o mga nakakasakit na kasanayan na may katulad na kapangyarihan sa mga ginagamit ko sa kasalukuyan. Matututo ako ng maraming sumusuporta at nagtatanggol na mga kasanayan, ngunit pipiliin ko ang aking mga pangunahing nakakasakit na kasanayan ng may malapit na pagsusuri dahil ang mga iyon lamang ang aktibong gagamitin ko. Kung hawak ko ang napakaraming nakakasakit na kasanayan at lumipat mula sa isa patungo sa isa pa kapag ginagamit,
magkakaroon lang ako ng maraming kasanayan sa katulad na antas ng kapangyarihan at hindi ilang kasanayan na may mataas na kahusayan na may mas maraming kapangyarihan. Ang 8 natutunan ko ay, sharpen your attacks and skills, deal more damage to your enemies, war ally, motivate yourself and your allies, increasing attributes, ely 5%, retaliation. Reflect back some of the damage from your enemies, King's Rage, the rage of a king flows through you, granting a boost in damage. Military tactics, the qualities of a fortified soldier are activated, increasing all attributes, ely 10, unpredictable, attack and casting speed increased, ely 10%, elemental damage. Any attacks using the elements deal destructive damage, at stealth, move undetected as all the energies you emit are absorbed. Ang pag-aaral at pag-activate ng mga kasanayan ay nagbigay sa akin ng isa pang pakiramdam ng kagalakan. Ang military tactics na nagdagdag ng 10 puntos sa bawat isa sa aking mga katangian ay nagdagdag ng tinukoy na halaga sa vitality at strength habang ang focus ay nanatiling blanko gaya ng dati. Ang skill book na Ranggubi na naging maswerte akong nakuha ay stealth na isang napakahusay na kasanayan na nalampasan ang lahat ng iba pang nakuha ko ngayon dahil sa mataas na utility nito. Ang anumang kulay o nakakapangilabot na hangin na inilabas ng mga aktibong kasanayan ay lahat ay napigilan at parang isang normal na tao ako na walang lakas. Maaari ko ring piliing makihalo sa aking paligid sa katulad na epekto tulad ng camouflage. Ang pagdaragdag ng 2 kasanayang ito ay magiging isang killer combination lamang. Pananatilihin ko ang stealth na aktibo sa lahat ng oras at i-activate lamang ang camouflage o gagamitin ang blending effect ng stealth kapag kailangan ko talaga. Hindi ko naunawaan ang buong lakas ng isang ganap na Ranggubi Hunter na may hawak na maraming kasanayan at item na Ranggubi, ngunit naramdaman ko na ang aking lakas ay nasa tuktok ng yi kung hindi man mas mataas. Hindi ako magbibigay ng konklusyon bago makipagkita sa mga ngaso na makakalaban ko. Ang aking susunod na hakbang ay ang kunin ang maraming chorus na puno ng 2 singsing ng imbakan na may higit pa sa sapat upang dalhin ang aking mga puntos ng katangian sa 200 pagkatapos ng 1 oras ng malawakang pagkuha. Naramdaman ang siksik na lakas ng aking katawan na masyadong mabilis na tumataas. Naglaan ako ng 1 segundo upang alalahanin kung paano ito. Halos 1 linggo na ang nakakaraan mula nang magising ako. Ang aking katawan ay parang sasabog sa napakalaking kapangyarihan anumang oras na gusto ko na nagbibigay sa akin ng mas maraming kumpiyansa sa landas na tinatahak ko. Tumayo ako at hinawakan ang berdeng kristal upang umalis sa dungeon, tumingin sa likod at nakitang ang monolith ng dungeon ay may kulay na light blue na ngayon. Ang Solael's Castle ay isang mababang panganib na dungeon na ngayon na walang posibilidad na mangyari ang pagkasira ng dungeon anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang mga ngaso na nakastasyon sa malayo sa mga tindahan at stall ay mabilis na napansin ang pagbabago ilang oras na ang nakakaraan at nagsimulang mag-usap-usap kung aling peak hunter ang nakarating sa kanilang lungsod. Ayaw kong sirain ang kanilang karaniwang sentido komun sa pamamagitan ng pagpasok ko sa dungeon tuwing 20 minuto, kaya inalis ko ang camouflage habang pinapanatili ang stealth na aktibo at itinatago ang iba't ibang kulay at armor sa paligid ko mula sa mga epekto ng kasanayan tuwing 2 oras para makita nila ang isang figura na inilipat palabas ng dungeon at sumisid muli pagkatapos. Kilala na ako at hindi na ako kailangang magtago, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko dapat itago ang hindi maipaliwanag na antas ng lakas na hawak ko sa ngayon. Gusto kong bumuo ng reputasyon para sa aking sarili mula ngayon para sa mga plano sa hinaharap. Ngunit ipapakita ko lamang sa kanila ang isang ibabaw ng kaya kong gawin. Kung sakaling lumitaw ang isa pang baliw na mga ngaso sa harap ko, may tiwala akong alagaan sila ng lubusan kung inaasahan lang nila ang antas ng lakas na ipinapakita ko. Ito ang huling pagkakataon na aalis ako sa dungeon ngayon, kaya hindi ko ginamit ang camouflage. May mga reporter at kameraman sa malayo na maingat na nagdodokumento sa mga pagbabago at tinuturo ang kanilang mga kamera sa akin. Sinubukan kong huwag tumugon sa alinman dito at sumakay sa isang kinakabahang driver na nagmamaneho ng maingat sa limitasyon ng bilis habang patuloy na tumitingin sa akin. Napangiti ako dito habang papunta kami sa Pristine Residency Lodging. Bibisita ako sa Awaken Center bukas ng umaga para tingnan kung mayroong anumang mahalaga. Ngunit dahil ako ang taong naglilinis ng pinakamataas na rangbong dungeon sa kasalukuyan at may hawak ng lahat ng samsam, nagduda ako na magkakaroon ng anumang mabunga. Ang aking susunod na yugto ng mga plano ay magpahinga.
Gabi na lamang ngunit gusto kong tumigil sa pag-iisip ng kaunti, kumain ng maraming pagkain at matulog na lang. Naalala ko ang mga pinggan ng hipon at steak na kinakain ko sa nakalipas na ilang araw at nag-order ng 4 na plato nang kunin ko ang aking mga susi sa silid sa Pristine Residency. Magiging relaxing na gabi ang gabing ito. Sa Star City, isang lalaki ang tumitingin sa profile ng isang mangangaso na natanggap lang nila ang higit pang balita ilang oras na ang nakakaraan. Siya si Vice Admiral Magnar. Isang pinalamutyan na opisyal na nakatayo sa mga harapan nang ang mga halimaw ay nagwawala at pumapatay ng mga tao nang wala sa oras. Umabot siya sa ranggong ito dahil sa kanyang patuloy na pagsusumikap at pagpaplano habang nakikipaglaban para sa kanyang bansa. Ang kanyang bansa na sinisikap niyang iligtas muli, kailangan lang niya ng mga taong tumitigil sa pag-iwas at pakikinig. Ang kanyang trabaho at stress ay tumataas kamakailan dahil nagre-recruit siya ng talento upang sumisid sa Dungchon na Ranggo Bay, Mangrove Swamp. Kailangan nila ng mas maraming produksyon ng cores, skills, at items nang mas masama kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga tao. Naisip niya ang ulat na naglalarawan sa malaking banta na nagtitipon sa isang lokasyon na hindi kalayuan sa imperyo at pagkatapos ay muling tumuon sa mga ngaso sa harap niya. Noah Osmond. Aktibo ng halos 1 linggo at gumagawa na ng mga alon. Ito ang mga uri ng mga tao na kailangan niya. Mabilis siyang tumawag sa mga kontak na nakastasyon sa Outer Bank X at nagbigay ng mensahe para ihatid nila. Noah Osmond. Trabaho, mga ngaso. Sigla, 200+40. Konsentrasyon. Lakas, 200+60. Kasanayan. Kagamitan. Napakaganda ng pagdaan ng gabi habang nagsasaya ako sa pagkain at pamilyar sa aking mabilis na lumalawak na hanay ng mga kasanayan. Marami at mabilis ko silang pinapataas na parang hindi mababawasan anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinuri ko ang bawat isa sa mga sumusuportang kasanayan upang subukang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa kung gaano karami ang pagpapataas nila sa aking pinsala sa aking mga kasanayan. Magkakaroon ako ng pagkakataon na mas mapansin ang pagbabagong ito ngayon pagkatapos kong gamitin ang aking mga nakakasakit na kasanayan sa unang pagkakataon matapos magdagdag ng 8 pang bagong sumusuportang kasanayan sa isang araw. Umalis ako sa Pristine Residency habang ina-activate ang buong lawak ng stealth upang maiwasan ko ang anumang hindi gustong atensyon habang papunta ako sa Awakened Center. Sinuri ko muli ang mga kasanayan at gaya ng inaasahan, walang anumang mahalaga doon. Marami akong hawak na kasanayan na Ranggo C sa kasalukuyan na magkakaroon ng maraming pera kung ibebenta. Ngunit plano kong hawakan ang mga ito sa ngayon hanggang sa simulan kong puntahan ang ilan sa mga panloob na lungsod ng imperyo kung saan posible na bumili ng mga kasanayan na Ranggo B. Ang kaalamang kumakalat sa mga platform ng pangangaso ay binanggit na ang kanilang mga presyo ay umaabot sa mahigit 10 milyon dahil sa mataas na demand at napakakaunting supply. Iyon ang aking susunod na layunin dahil makakakuha lamang ako ng isang skill book na Ranggo B sa napakababang tsansa gamit ang Dungchon na Ranggo C na nililinis ko sa kasalukuyan. Dahil wala nang ibang pumukaw sa aking pansin sa Awakened Center, umalis ako para sa Solael's Castle kaagad. Ngunit nang makarating ako sa malaking monolith, may isang taong halatang wala sa lugar na nakatayo malapit dito. Isang kurbadang babae na nakasuot ng masikip na business suit na tinitingnan ang kanyang relo habang naghihintay ng isang bagay. Walang mga mangangaso ang nagkukumpulan sa paligid ng Solael's Castle dahil ang mga normal na pangkat ng pangangaso na Ranggo C ay hindi naglakas loob na sumisid sa Dungchon, kaya ang nag-isang taong hinihintay niya dito ay ako. Inalis ko ang aking stealth at lumitaw ng ilang metro ang layo, ikinagulat siya sa aking biglaang paglitaw. Isang maliwanag na ngiti ang sumibol sa kanyang mukha na parang nakita na niya ang malaking kayamanan na hinahanap niya. Hello Emma Osmond, ang pangalan ko ay Amelia Ross at narito ako para kay Vice Admiral Magnar ng Star City. Ang kanyang mga salita ay nagsimula ng napakanormal ngunit ang dulo ay paputok. Agad akong naintriga dahil ang Star City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng depensa sa imperyo na ang gobyerno ay nagkakalat ng mga kamay nito sa halos lahat ng industriya at aktibidad. Gayon din, hindi ko pa nakakasalubong ang anumang mataas na titulo tulad ng Vice Admiral noon. Sumagot ako pabalik na may ngiti, ano ang magagawa ko para sa iyo? Tumango siya na may nakahinyaang ekspresyon at nagpatuloy,
Hindi ko sasayangin ang iyong oras, Sir Hunter, kaya ibibigay ko ang mensaheng inutusan akong ibigay para basahin mo sa iyong kaginhawaan.